Alam mo, hindi mo kailangan maging perfect para maging valuable. Kasi habang niluluto ko to, naparealize ako, parang buhay din pala to. Simple lang naman dapat. Nag-start ako sa pagprito ng patatas at carrots, walang exact measurement, walang planadong recipe. At minsan, ganun din tayo sa life. Wala tayong clear na direction, pero tuloy pa rin. Habang nag-chop ako ng onions at garlic, naisip ko, bakit ganun no? Kahit umiiyak ka, kailangan mo pa rin magpatuloy. Ganun din sa healing. Hindi porket masakit, titigil ka na. Minsan, yung sakit pa yung nagdadagdag ng lasa sa buhay mo. Napansin ko din na parami yung oil ko kaya binawasan ko. At dun ko naisip, hindi lahat ng sobra nakakatulong. Minsan, kailangan mo din mag-let go ng mga bagay na sobra na, hindi na healthy, hindi na aligned sa'yo. Hindi dahil mahalaga sila noon, ibig sabihin kailangan mo silang dalhin hanggang dulo. So, nag-isa na ako ng mga aromatics at alam mo, ito yung pinaka-favorite kong part kasi dito nagsisimula lumabas yung amoy. Parang energy mo lang yan. Kapag nag-heal ka, kapag nag-grow ka, nararamdaman ng ibang tao. Hindi mo kailangang ipilit, hindi mo kailangang ipakita. Automatic siyang lumalabas. Then, nilagay ko na yung beef chunks. Medyo matagal siyang lutuin. Kailangan ng patience. At ganun din sa life mo ngayon. Hindi lahat instant. Hindi lahat mabilis. Minsan, kailangan mo maghintay para maging malambot ang sitwasyon. Para maging ready ka sa next level mo. Tapos habang nagluluto ako, napaisip ako, hindi ko pala nalagyan ng tomato paste. At alam mo, okay lang. Hindi dahil may kulang, ibig sabihin mali na. Hindi dahil hindi perfect, ibig sabihin hindi na masarap. Ganon din sa buhay mo. Kahit feeling mo may kulang, hindi ibig sabihin kulang ka. Nag-add ako ng water, hinayaan ko siyang mag-simmer. At dito pumapasok yung pinaka-importanting lesson, trust the process. Hindi mo kailangan galawin palagi. Hindi mo kailangan kontrolin lahat. Minsan, kailangan mo lang hayaan. Hayaan mong mag-develop. Hayaan mong mag-align. Kasi ang universe may sarili niyang timing. Then, nag-add ako ng pickled relish, garbanzos, at liver spread. Iba-ibang ingredients, iba-ibang lasa. Pero, nagsama-sama sa isang dish. Ganon din sa buhay mo. Lahat ng pinagdadaanan mo, good or bad, may purpose. Hindi siya random, hindi siya sayang. Part siya ng kung sino ka ngayon. Nalagyan ko siya ng paminta, bell pepper, at mga gulay kasi may tamang timing ang lahat. Hindi pwedeng sabay-sabay. Hindi pwedeng minamadali. Sa tarot readings, lagi kong sinasabi, divine timing is real. Kahit gaano mo kagusto, kung hindi pa time, hindi pa dadating. At kapag dumating na, doon mo marirealize, kaya pala na-delay, para mas maging tama. Sa huli, naglagay ako ng cheese. Extra, bonus, sarap. Ganon din ang blessing. Minsan, dumarating siya, hindi dahil hinahabol mo, kundi dahil aligned ka. Pwede mo siyang i-partner sa rice, pwede rin sa bread. Pero tonight, bread ang pinili ko at ganun din sa buhay. May choice ka. Hindi porket yun ang ginagawa ng iba, yun na din ang pipiliin mo. You get to choose your path. Alam mo, hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan sundin ang standard ng iba. Ang importante, tuloy ka pa rin. Kasi sa panahon ngayon, hindi yung perfect ang nananalo, yung marunong mag-adapt, yung marunong mag-adjust, yung marunong magtiwala sa sarili niya. So, kung feeling mo magulo ang buhay mo ngayon, parang walang direksyon, parang may kulang, look at this. Walang perfect na recipe, pero may pagkain pa rin. At ganun din sa buhay mo, magiging okay ka din. At kung gusto mo maintindihan kung nasaan ka ngayon, kung bakit ganito ang nangyayari sa'yo at kung saan ka papunta, doon papasok ang tarot readings at birth chart guidance. May mensahe ang universe para sa'yo at minsan kailangan mo lang huminto saglit para marinig mo siya.